Mga ka-agri, sa mga nagdadapog po na, lalo na sa mga first timer pa lang, ang sukat po ng dapog, ang kama natin, ang bawat plat ay 20 feet ang haba by 2 feet. Pero depende mga ka-agri sa may seeder nyo. Yung seeder kasi na sinasabi ko, yung pangkalat ng buto, ang gulong nun ay nasa 2 feet. Ayan. Mula rito mga ka-agri hanggang dito. Yun ang isang kama mga ka-agri. At 16 na ganito sa isang hektarya. Bali, sosobrahan nyo na ng isa para sigurado kayo. Kasi first timer kayo. Sa mga first timer lang to, kailangan gagawin nyo ng 17. 16 lang kasi kasya na mga ka-agri. Sa ganung sukat 16 lang kasya na. Pero dahil first timer kayo, kung nangangapa pa lang kayo, bali lalagyan nyo siya ng 17 para may sobra kayong isang ganito. Kung magkulang man kayo, meron kayong magagamit. Mga ka-agri, tuturo ko na rin pala sa inyo kung ilan yung kailangan yung ilagay dito sa ilang kilong buto ba talaga ang kumakasya dito sa isang hektarya. Ipagpalagay natin mga ka-agri, gagawin kong halimbawa na meron kayong isang hektaryang sakahan. Ngayon, sa isang hektarya, ang rekomenda mga ka-agri ay 80 kilos na buto ng palay. Bali, dalawang bag na tagpo 40 kilos. Bali, 80 kilos mga ka-agri yung kakasya sa isang hektarya. Ngayon, ang sa madalit sabi, ibababad nyo yan mga ka-agri. At sa pagkakababad nyo, syempre magkakaroon niya ng tubig. Ibig ko sabihin, bibigat na siya. Kasi magkakaroon niya ng tubo, tapos aalsa yan. Parang mamamaga siya, tapos magkakaroon ng tubo. Ngayon, titimbangin nyo, pag sinabog nyo mga ka-agri, titimbangin nyo ngayon lahat yung binabad nyo na 80 kilos na yon. Hindi na 80 kilos na magiging timbang nun. Siguro nasa 100 na o baka mahigit pa. Ngayon, mga ka-agri, sana nasusundan nyo mga ka-agri. Pag binabad nyo na siya ngayon, at tinimbang nyo na pala, pag tinimbang nyo yung 80 kilos na binabad nyo, halimbawa, sabihin na lang natin naging 100 kilos siya. Yung binabad nyo, ng 100 kilos na nung isasabog nyo, titimbangin nyo lahat yan eh. I-divide nyo siya ngayon mga ka-agri sa 8 sa may 16 na plat. At dahil nagbaguhan nga lang kayo, sinasabi ko na gawin nyo ng 17. I-divide nyo ngayon mga ka-agri sa 17 yung 100. Yung kalalabasan nun mga ka-agri, yun ang per plat nyo. Kada karga nyo, titimbangin nyo ng ganon, ilagay nyo sa plat. Saktong sakto yan mga ka-agri, walang labis, walang kulang yan. Sa mga hindi pa pala nakakaalam ng pagbababad mga ka-agri, yung binili nyo, ibabad nyo muna yan ng 24 hours. Kada 12 oras papalitan nyo yung tubig nyan, saka nyo hugasan kasi aasim yan mga ka-agri, parang mabubulok siya. Pero ang gagawin nyo dyan, pag binabad nyo na, bibilang kayo ng 12 oras, 12 hours, huhugasan nyo siya, aalisin nyo ulit yung tubig nya, saka nyo ibababad ulit siya ng 12 hours. Sa 12 hours na yun mga ka-agri, iaahon nyo na siya ngayon. At ngayon, pagkaahon, huhugasan nyo ulit siya bago nyo kulubin. Kukulubin nyo siya mga ka-agri ng 12 hours hanggang 24 hours. Depende sa may germination ng buto. Kasi merong mga mahihinang tumubo. Bali, nagre-range siya ng 24 hours. Pero yung magagandang klase mga ka-agri na buto, 12 hours lang. May sprout na yan. Meron ng parang ugat na maliliit. Pwede nang isabog yon mga ka-agri. Mga ka-agri, bubutasan nyo yung nga pala itong plastic na to. Magsisimula kayo magbutas dyan mga ka-agri pag 4 days. 4 days ito mga ka-agri kasi may takip ito. May takip na sako. Kung napansin nyo sa unang video ko, may takip itong sako. Tapos pag tinanggal nyo yung 4 days, bubutasin nyo siya mga ka-agri. Bakit nyo bubutasin? Kasi nga magkakaroon siya ng lobo-lobo. Pag pinatubigan nyo kasi yan, magkakaroon siya ng lobo dyan. Walang lalabas yung hangin, kaya nakalobo siya. Ngayon, tutusukin nyo siya.
Huwag kayo matakot mga ka-agri na tusukin kasi okay lang yan. Tusok-tusukin nyo mga ka-agri. Huwag naman nyo masyadong malapit. Kumbaga tusok-tusukin nyo lang siya yung mga nakalobo. Kahit tatadin nyo, kahit yan, pag ganyan-ganyan. 4 days mga ka-agri, bubutasin nyo na pag pinatubigan nyo. At sa ikalimang araw mga ka-agri, pwede nyo na rin siyang sabugan ng sulfate. Pero pagkabuklat, pwede na rin siyang sabugan mga ka-agri. 4 days pwede nang sabugan pagkabuklat, pero pwede rin ng 5 days kung nahihinaan pa kayo sa tubo. Kasi may mga gano'n naman talagang kaso mga ka-agri, may mga mahinang tumubo. Kaya yung mga mahinang tumubo, pwede naman hanggang 5 days kayo magpataba. Ngayon, every 4 days mga ka-agri, bubutasin nyo siya para matanggal lagi yung bula niya. Kasi nagkakabulayan mga ka-agri, nagkakabulayan every 4 days hanggang dumating yung 14 days na itatanim na siya. 14 days mga ka-agri, pwede na siyang itanim. Pero sa akin, gagawin ko na sigurong 18 days kasi tag-ulan ngayon mga ka-agri, para medyo mas malalaki siya, tapos medyo mas matitigas yung puno niya. Nasa inyo mga ka-agri kung gagayahin nyo. At paano magbutas, ganito lang mga ka-agri. Every 4 days dapat ginagawa nyo to mga ka-agri. Ganyan lang siya. Hindi ako mag-iingay mga ka-agri, pero pakinggan nyo yung bula na lumalabas. Ayan, meron siyang bula kung narinig nyo mga ka-agri. Ganyan lang siya magbutas oh. Medyo makuan mga ka-agri. Yan, ganyan lang siya magbutas. Bubutas-butasin lang na ganyan para matanggal lagi yung bula. Every 4 days bubutasin natin mga ka-agri, para hindi siya mamatay. Kasi mamamatay yan. Yung mga nakalutang kasi na yun, didilaw na yun, tapos mabubulok na. Kasi na-expose siya sa init, naiinitan siya, naarawan. Hindi siya, wala siyang sapat na tubig, kaya nabubulok siya. Malalaman nyo yan kapag hindi nyo binutasan at matigas yung ulo nyo. Doon nyo masasabi na tama yung sinasabi ko sa inyo. 8 days mga ka-agri, pagkatapos ng pagsasabog nyo sa binhe, dapat lubog na mga ka-agri o malalim na yung tubig na gagawin nyo. Huwag nyong pababayaan mga ka-agri na may lobo sa dyan o mababaw yung tubig nyo. Ganyan oh, ganyan dapat siya, ganyan ang rekomenda mga ka-agri. Wala kang makikitang lupa, pero mababaw lang yan. Ayan oh. Ibig ko sabihin, dapat nakalubog na talaga yung lupa niya. Lahat ng buto na nandyan mga ka-agri, dapat nakalubog yan. Bakit? Kasi mga ka-agri, yung mga buto na hindi tumubo, hindi naman natin masasabing perfecto na lahat-lahat yan tumubo. Merong hindi tutubo dyan, mabubulok ngayon yon. May sprout yon pero hindi magtutuloy, maniwala kayo sa akin. Mabubulok ngayon yon, mahahawa yan. May mahahawa dyan. Kaya kailangan mga ka-agri, wag yung isasanap, kung tawagin sa Ilocano mga ka-agri. Meron kasi yung sinasabi nila sanap-sanap lang. Hindi mga ka-agri. Iba ang pinunla mga ka-agri na sinabog lang sa may lupa, iba yung may plastic. Mabubulok talaga yan. Mabubulok ito mga ka-agri. Magkakaroon siya ng sa mga naka-experience na o sa may gumawa na ng ganito na hindi pa nakakaalam, magkakaroon siya ng ganyan. May mga ganyan siya, may mga tawag doon, yung mga nahuhuli mga ka-agri. Mahuhuli siya para siyang inulmog, kung sa mga na magpapalay na, para siyang inulmog diyan. Magkakaroon siya ng pultak diyan. Kaya ito sinasabi ko sa inyo mga ka-agri, seryoso tong mga to. Huwag nyo sanang isawalang bahala. Punuin nyo lagi ng tubig ito. Ganyan siya. Ano mga ka-agri, ayan oh. May mga tulyapis oh. Wala na. Pero puno dapat siya, yan. Pero wag naman mga ka-agri yung lulubugin nyo to. Siyempre mamamatay naman yan. Yung tama lang hanggang dyan siguro pwede pa. Pero pagka lulubugin nyo na, mamamatay naman yung tanim nyo kahit ano naman. Yan. Pero yung tama lang na mawala yung lupa na nilagay nyo rito, lulubugin nyo siya ng ganyan mga ka-agri. Ayun. At sa 12 days nga pala mga ka-agri, ito miminsanin ko na
Bali ano tawag dito, i-upload ngayong araw. Biminsanin ko nang i-upload lahat yung mga sinabi ko sa ngayon. 12 days mga ka-agri, mag-i-spray kayo ng humus. Ang humus mga ka-agri ay para sa ugat. Sabi ko nga sa inyo, iba yung pinupunla rito, iba yung pinupunla sa may, kung alam nyo naman yung sinasabog lang na ganyan, tapos sinisik ka, o sa Ilocano sinisik ka ano tawag doon, binubunot ng mga magbubunot ng palay. Yun talaga, hindi pinag-uugat yun, kasi mahirap bunutin yun pag nag-ugat. Ito mga ka-agri, iba naman ito. Gustong gusto naman nito, o mas maganda yung maugat siya. Kaya isprehan nyo ng humus mga ka-agri sa 12 days. Para nang sa ganun, mas sumigla pa siya. Mas maganda yung mas marami siyang ugat, para pag in-slice nyo yan, hindi siya bitak-bitak. Ito mga ka-agri, para lang to sa mga baguhan mga ka-agri. Binibigyan ko lang sila ng, siguro hindi ko naman maituro lahat, pero binibigyan ko lang sila ng konting kaalaman hanggang sa kaya ko lang, kasi hindi ko naman alam kung ano yung pagkukulang nila sa farm nila. Kaya ang sinasabi ko lang yung mga nasa isip ko lang talaga, yung mga experience ko, yung mga pwedeng mangyari, pwede nyong gawin sa farm, sa may farm ninyo, o sa punla ninyo. Yung mga eksperto na, wag sana kayo magdadamdam o hindi naman ako naggagaling-galingan mga ka-agri. Sinasabi ko lang, tinuturuan ko lang yung mga ibang baguhan na hindi pa nakakasubok ng ganito, na gustong sumubok. Siyempre, suportahan natin mga ka-agri yung mga farmer, kasi yan, nagbibigay sila ng pagkain dito sa bansa natin, kaya gustong suportahan din. Kahit na yung iba, sa totoo lang, sinasabi nila na hindi nila talaga tinuturuan, o hindi nila sinasabi lahat yung detalye, kasi kalaban ka nila. Pero ako hindi ganun mga ka-agri, kasi ako sinusuportahan ko talaga sila para sa pagkain, para sa nagsusumikap nga sila, di ba? Gusto nilang matuto rin sa bagong teknolohiya. Huwag nating ipagdamot yon mga ka-agri.